May nagtanong sa akin, "Good morning po sir, tanong ko lang po, ano gagawin kapag na-text na ng OLA yung mga contacts ko na halos lahat na-text na? Andun yung nananakot na rin. Kahit ba sa trabaho pwede silang pumunta. At ang pinagtatrabahoan pwede nilang puntahan para singilin. Grabe mga sinasabi nila eh. Namamahiya na ho kasi pati contacts ko lahat na-text." Una po, natural sa atin ang makaramdam ng takot or pangamba. Lalo na kung ito ay sinasadyang gawin kagaya ng ginagawa ng mga OLA collectors kuno. Ang tina-target po nitong mga collectors kuno ng OLA ay ang inyong mental health sa pamamagitan ng pananakot, panghaharas, pagbabanta, at panggigipit sa pamamagitan ng tawag, pag-send ng text blast, at pamamahiya sa social media. Sa totoo lang, hindi kailanman magagawa or mapapangatawanan ng mga OLA collectors kuno ang kanilang mga pinagsasasabi sa inyo, tulad ng mga templated messages nila, no? Kagaya ng pagpapadala sila ng pulis or sheriff sa bahay para kumuha ng mga gamit, pumunta sa kumpanya at kakausapin ng inyong HR, ang manager, ang may-ari, para ikaw ay patanggal sa trabaho. Sasabihin din nila na may hearing sa barangay at inaantay na kayo ni Kap ganito. No? Ang ginagawa niya mga yan, nagsesearch lang naman yan sa Google. Inaalam kung sino yung kapitan sa inyo. No? Tapos sasabihin din niya na may nailabas ng warrant of arrest or bench warrant sa inyo. No? Alam niyo, wala silang basihan para gawin ito. At baka sila pa ang mapahamak at mabaligtad dahil nga sa kanilang panggigipit at panghaharas. Mahilig din silang magpanggap na kesyo siya si attorney ganito, sarhento ganito. Nang una po, wala pong abogado or pulis, no? Ang tatawag sa inyo para maningil at manakot. Hindi po yan ang primary trabaho ng mga abogado at pulis, no? Ang mga abogado po, ang trabaho po nila ay irepresenta ang kanyang kliyente in criminal or civil proceedings and in other legal matters. Samantalang ang mga pulis po ay nagpapatupad ng batas, magmintina ng public service, at mag-imbestiga ng criminal activities. Hindi nila gagawin na tawagan ka para sabihan lang ng ipapatimbog ka, pati ang mahal mo sa buhay, padadalang kita ng ataol, aabangan ko ang mga anak mo sa eskwelahan, marami pang iba. At lalong hindi nila magagawa ang magpabarangay, no? Pagbisita sa bahay, pagpunta sa kumpanya, pagsampa ng kaso, dahil siguradong babalik itong lahat sa kanila dahil sa mga pinagagawa nilang pananakot, panggigipit, panghaharas, at uh, isa pa, yung exorbitant o hindi reasonabling interest na kanilang ipinapataw. Takot lang magpakita sa inyo niyang mga yan dahil sa ginagawa nila sa inyong kalokohan. Alam niyo po ba ang mga kaya lang gawin ng mga OLA collectors kuno na yan ay murahin at takutin ka. Tawagan at ipahiya ka sa mga contacts mo. Ipahiya ka sa social media by posting your pictures with the caption of scammer alert at kung ano-ano pang pagpapahiya. Magpapadeliver din ng kung ano-ano sa bahay niyo yan. Fast food, Lazada, Shopee at kung ano-ano pa. Tapos magpapadala pa yan ng mga ambulansya, no? Magpapadala ng corona ng patay. At worst, magpapadala ng ataol. At kung ano-ano pang kalokohan na hindi nila kailangan humarap sa inyo, na puro panghaharas lamang. Actually, hindi sila dapat kinakatakutan, no? Or pangambahan. Bagkus, sila ay dapat kaawaan. Dahil sila ay mga mangmang na walang alam sa larangan ng paniningil at sa batas ng ating bansa. Ito po ang inyong no, gawin no, pagka kayo ay naka-experience ng panggigipit sa mga OLA collectors kuno na yan. No. Screenshot po ang lahat ng text messages no, na may pagbabanta at pwede nyong i-report sa NPC, SEC,
PNP Anti-Cybercrime Group, NBI Cybercrime Division, at kung na-text lahat ng contacts ninyo, kausapin po ninyong lahat sila at sabihin na na-hack yung inyong contacts at sabihin na access ng OLA yung inyong contacts. At ginagawa po nila na ipahiya kayo para po mapilit kayong masingil. At kung maaari din po, manghingi kayo sa kanila ng screenshot ng mga text message bilang ebidensya nyo na rin. At kunin nyo rin po yung customer service email address ng mga OLA na yan at i-carbon copy ninyo sa inyong report sa SEC, NBI, PNP at NPC. Ang maia-abiso ko lamang po is pakalmahin ang sarili at huwag pansinin ang kanilang pananakot dahil ito ay magdudulot lamang ng stress at depresyon. Baliktarin natin ngayon ang sitwasyon. Pag sila ang tumawag at sila ay nagbanta, nanakot ng gipit o ng haras, ito po ang inyong sabihin. Hindi nyo ko kailangan takutin dahil nung ako ay nakikiusap sa inyo na madidelay lamang ng konti ang aking bayad dahil may abiryang nangyari sa aking buhay, ay kung ano-anong panggigipit na ang ginawa ninyo sa akin. Kung ano man ang binabalak ninyong gawin, ay gawin ninyo. Siguraduhin nyo lang na ito ay naaayon sa batas. Dahil oras na may mangyari sa akin at sino man sa aking mga mahal sa buhay, ay kayo lamang ang aking pagbibintangan. Magkikita tayo sa korte. Pangako yan. Sigurado po gagaan ang inyong pakiramdam at mababaligtad na ang sitwasyon ngayon. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, dahil ako ay kolektor, bayaran nyo po. Gawin nyo po is ipunin ng inyong pambayad at bayaran ng buo. Base sa nakasaad sa inyong kontrata. Ito po yung amount finance. Ito po yung approved amount plus the interest. Huwag nyo na pong intindihin yung penalty na yan. Dahil kung kinausap lamang nila kayo ng maayos, hindi aabot sa ganyang kahaba or katagal kayong hindi makakabayad. Tapos po, itabi nyo yung proof of payment para maipakikita kayo kung sakali man na maghabla na malabong mangyari dahil takot din yung mga yan. Uulitin ko po, hindi po ako abogado. Ako po ay isang kolektor lamang. Lahat po ng aking ibinabahagi sa inyo ay base sa aking mga pagsasaliksik. Kung kayo ay may mga katanungang legal, ay dumulog lamang po sa mga abogado. Kasi sila po ang makakasagot at makakapagbigay linaw sa usaping legal. Tapos po kung wala kayong pambayad sa mga pribadong abogado, dumulog po kayo sa sa PAW. I hope po nasagot ko ang inyong katanungan. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa aking mga videos. Tulungan niyo po akong maabot ang iba nating pang mga kababayan na may kaparehas na suliranin sa utang. Sa pamamagitan po ng inyong pag-share, like, at pag-comment sa aking mga videos. Huwag niyo rin po palang kalimutan na bisitahin ang aking ibang mga social media accounts. Hanggang sa muli po. Yun lang.